Yes. Good afternoon. Welcome na naman sa ating panibagong usapan ngayong araw. Sana naman ay nasa mabuting kalagayan ang ating mga minamahal, ating mga tagapakinig, ang ating mga subscribers. Saan man kayo ngayon? Ating mga mahal na mga OFWs, mga Pilipino, ating mga mahal na bayan na kung saan ay hanggang ngayon ay nandyan pinag-aagawan dahil sa ganda nito. Okay guys? Talaga naman ako. Saan kaya aabot itong usapin ngayon? Kasi kung natapos na yung ibang issue at hanggang ngayon no, na ay medyo kumalma na, 'di ba? Ang impeachment ay umuugong pa rin pero tapos na. Nangyari na no sa House of Representatives at ang inaantay na lang natin ay ang Senado. Ngayon, nako po, itong usaping politikal, usaping politika na kung saan ay umiinit ang tinga ng iilan matapos nagsalita itong si former President Duterte. Ganyan ba? Ganyan ba yung diskarte? Ganyan ba yung di ba? Yung mga diskarte sa iba, di ba? Sa ibang mga lugar nangyayari ang mga ganyan. Pag tinitingnan ng PNP guys, politically motivated ang isang issue, ang isang krimen na kung saan ay mga politiko yung mga biktima, di ba? Pag biktima ng pamamarel at isang politiko ay hindi nawawala sa anggulo ng PNP ang politically motivated, no? Dahil politika ito. Ngunit hindi lang naman dyan ang anggulo na titingnan, marami, no? Ito alam naman natin na sa former President Duterte hindi talaga naman hindi yan matatawag nating walang pakialam yan kung ano yung sasabihin niya, basta sasabihin niya, di ba? Nung naging presidente yan, noon pa man, kaya talagang sa style niya, hindi rin naman natin masasabi na hindi binigyan ng pagmamahal ng taong bayan kasi nanalo yan noon, naging presidente yan, na kung saan ay malalakas rin naman yung kalaban, no? Malalakas rin naman yung kanyang katunggali sa politika nung tumakbong presidente, di ba? At anong nangyari? Nanalo. Talagang landslide, talaga namang napakatindi. Maraming mga pagbabagong nangyayari sa bansa at maraming mga addict, pusher, drug lord na talagang kinabahan, kinutuban nung naging presidente at ito. At talagang yung iba ay, di ba? Alam niyo naman yung investigasyon kasi siya mismo ay nakasalang sa Senado nung tinatanong about EGK, nung tinatanong sa kanyang administrasyon na kung saan hindi naman sabi niya natin napakarami, marami, pero marami rin, no? Maraming patayan dahil sa, kung titingnan, sabi ito ay may ugnayan sa drug-related incidents ang mga yon, karamihan, no? Hindi kaya ngayon, no? Merong drugs, mayroong patayan sa pamamagitan ng mga biktima ng biktima rin ng drugs, no? Mga nawala sa sarili, sa katinuan matapos naging addict, no? Di ba? Alam naman natin, marami mga pangyayari, hold-upan, yung pagnanakaw at kung ano-ano pa. Naririnig natin yan, no? Naririnig natin yan. Yun yung mga nangyayari ngayon. Ngayon, kung babalikan natin, itong si former President Duterte, merong manok. Merong sinusuportahan na sa kanyang grupo para magiging manok sa Senado, tatakbo dyan pagka senador. Alam naman natin ang preparation for 2028. Ganyan naman yan di ba? Ngayon pa lang, umuusad na ang usapin, preparation for 2028 national elections. Ngayon, merong mga senador ito na sinusuportahan si former President Duterte. Alam naman natin yung kung sinong-sino mga yan. No? Alam niyo naman kung ano mga background niyang mga yan. Hindi natin maki-question dyan. Itong binitawang salita ni former President Duterte na dahil Siyempre, sa tingin siguro niya ay mahihirapan pumasok itong kanyang manok
mahihirapan pumasok itong tumatakbo, karamihan, hindi naman siguro lahat, yun. Walang ibang paraan. Pero alam naman natin na, sa akin, opinion at biro niya yon, no? Pero siniseryoso ng iba. Guys. Ito, tingnan natin. Ito yung kanyang sinabi about sa kung ano ang ganyang diskarte, ano ang gagawin sa mga tumatakbong senador para makapasok itong kanyang sinuportahan. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Yun. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Ay, nako ba. Opinion niya yun wala naman siya sinabing sino. Yun na nga lang. Yung iba, lalo-lalo na yung ibang mga yung nandyan sa House of Representatives, mukhang kinabahan gustong paimbestigahan. No, nag-react dyan si former President nag-react dyan si President Marcos. Ito, alam niyo po, nag-react. minsan nakikita natin. Ito yung reaction niya. Hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa siguro. Kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. yun, no? Yun yung reaksyon ni President Ferdinand Marcos, guys, Jr., no? In relation doon sa sinabi ni former President Duterte. Ngayon, kasi itong si Congressman Adjong, meron din siyang reaksyon at gustong iimbestigahan ng NBI, no? Ang ginagawa na yon kasi sa tingin nila siguro seryoso itong si former President Duterte sa gagawin na yon, no? 'Di ba? Doon pa lang sa usapin ni BP Sara patungkol doon kung anong mangyayari sa kanya, may mangyayari doon kay sa First Lady, kay President Marcos at saka kay Romualdez, no? Martin Romualdez, Congressman Romualdez. Yun, hanggang ngayon nakabinbin yan, no? Kasi meron naman siyang pinapangalan. Ang reaksyon ng NBI ukol dyan, ito, pagkikinggan natin, guys, bago tayo gagawa ng iba pang reaksyon, no? Ito pakikinggan natin ang reaksyon. NBI Director Jaime Santiago. President, during the past administration, nung si President Duterte na laging ganyan, puro patayan, na pagka sinira nyo ang mga kabataan ng bayan, papapatay kita, papatayin kita. Yung mga ganun ba salita ni Presidente, during the past administration, binabike yun ng ating mga mamamayan. No? But then, time has changed. Tignan natin, ang mamamayan, kung babike pa rin yun, na patayan pa rin. No? Pero yun nga, nakikita ko, rhetorics lang yan. Part lang ng kanilang political propaganda. Alam nyo, ang binantaan 15 senador, di natin malaman kung sino to sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Diba? Tapos, mawalang galang na si Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador. Yun, may punto din. Yan si Jaime Santiago.
Yan si Jaime Santiago, guys, no? NBI director na kung saan ay isa rin sa mirong talagang paninindigan. Naging NBI na ito Director na ito ng NBI nung kasagsagan ng paghahanap ni Pastor Kibuloy. Di ba? Di ba? Isa habang ang regional director naman ng ano ba 'yon? Si Jaime si Torre. Di ba? Si Colonel Torre. Talaga naman. Di ba? Hindi naman sila ang tinutumbok. Meron bang nananawagan diyan na senador na NBI, mag-investigate kayo. Baka ako ang titirahin. Baka kami ang titirahin. Mukhang wala akong narinig. I-comment din dyan sa comment section para magawa natin ng reaction din. Kung meron. So tingin ko wala namang nag-react na senator kasi pagkakaalam, syempre, ano na yan? As is na yan. Alam na ng mga senador yan na talagang wala siyang pinapangalan at saka yun ay ang kanyang part ng kanyang freedom. Freedom of speech. Reaction niya yan sa kanya personal na opinion niya yan. Pero walang pinapangalan, di ba? Iba ito, may kaibahan ito doon sa sabi ni Director Santiago ng NBI may kaibahan ito doon sa statement ni BP Sara at saka ito, magkaiba ito. Kasi yun may nakapangalan, ito wala naman. Yun nga, no? Kaya siyempre, sa tingin siguro ni Congressman Adjong seryoso ang presidente dati na gagawin yon, kaya mag-imbestiga to kung wala na, hindi naman masama, no? Hindi naman masama ang sinabi niya. Dahil kung yun ang tingin niya, no? Sa kanya din yun. Pero narinig na natin ang NBI kung ano yung kanyang reaction. Ang atin lang naman dito na kung medyo malakas ngayon ang itong administrasyon na line up, medyo matibay-tibay ito ng kunti i-compare nitong sa ngayon itong sa kay Duterte na mga senador na mga senador. Siyempre si former president mas malakas pa rin yan, no? Pero wala hindi siya sumabak sa national level, di ba? Hindi siya sumabak sa national level. Iwan ko kung naging senador ito. Sa tingin ko mananalo itong si former President Duterte, no? Sa tingin ko, sa tingin ko ang atin dito sa pagkasenador, no? Pagkasenador nitong 17 din ata ito sila di ba? Kompleto yan Sino bang nandyan? Line up nila. Kasi si Manny Pacquiao nandun na kay Marcos sa line up nila. 'Di ba? Andun na. Kapag ang pagkakaalam ko, nandoon sila si Philip Salvador. Yung mga kilala lang natin, no? Pero kung sa tingin ninyo na karapat-dapat yung mga kilalang tao na yan, okay, go ahead. Pero kung sa tingin ninyo ay hindi, wag na. Wala na, sawa na tayo Sawa na tayo sa mga trapo na lagi na lang nandyan, laging bumabalik, nandyan pa rin. Ang buong buhay nila nandyan sa politika, nandyan nakaupo sa isang posisyon, kung hindi man bababa, aakyat, pero walang nangyayari. Magpapakita lang sa taong bayan kung gusto. Ngayon, maganda-ganda ngayon kasi meron silang nagawang trabaho ngayong administrasyon na ito. Diba? Investigation about Pugo, investigation about EGK, investigation about diba? Yung sa Quadcom. Na-forward din naman nila yan sa taas. Diba? Kung ano-ano pa mga pinag-uusapan. Alam natin, busy sila Dito ako nakakapag-appreciate. May personal opinion, na-appreciate ko itong mga ginagawa ngayon. Nitong administrasyong ito sa mga House of Representatives. Hindi naman siguro lahat kasi wala na yung iba, hindi naman na natin nakikita. Ngunit merong
meron talagang ginagawa ang karamihan, no? Quadcom hearing, matrabaho din yun, no? Gumagawa din, nakakain yung mga oras nila, di ba? Yung oras nila mahaba sa trabaho. Ang senador, kasi kung ano yung nandyan sa baba, pag-akyat sa senado, nako po, mayroon lang isang nabinbin dyan, nabitin dyan, yung impeachment ni BP Sara. Ngunit, andun doon ngayon sa Senado, iwan ko kung magpa-prosper ba ito pagdating ng June 2. Tapos na ang eleksyon. Iba na ang mga nakaupo dyan sa House of Representatives kasi mayroong mga last term dyan. Sa Senado naman, hindi natin alam kung sino ang matitira, kung dyan pa rin ba, no? Pero kung ano man ang magiging takbo nito, ay sana naman ay maging maayos at maging tahimik at mapayapa ang Pilipinas sa pag-iimplementar ng batas. Sa pag-i-implement ng batas na kung saan ay naaayon sa karapatang tao. Okay guys, so aabangan natin mga kapatid, aabangan natin mga ka-Gym 5 kung ano pa ang magiging epekto nito, kung ano pa ang magiging, ano kaya, no? Ay, imbestigahan kaya ng NBI? Meron ng reaction doon, meron ng sagot si NBI Director Santiago, no? Atin lang na hindi magiging sagabal para sa implementasyon ng programa nasyonal para sa taong bayan at ng buong Pilipinas. Hanggang sa muli, ito po ang Gym 5 TV. Hanggang sa muli po. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.